Ang babaeng ito ay dumanas ng napakaraming pagkabigla sa isang araw, at dahil sa ilang buwan na lamang ang natitira sa kanyang buhay, ninais niyang mawala na ang mundong ito. Nagkataon na narinig ito ni Mülmang na may kapangyarihang magwasak. Pagkatapos noon, formal na naitatag ang kasunduan sa pagitan ng dalawa. Si Tak Dong-kyung ay isang editor ng web novel, at sa loob ng isang araw ay napakaraming pagkabigla ang kanyang dinanas. Dahil masama ang kanyang pakiramdam, sinamantala niya ang kanyang paglabas para sa trabaho upang magpasuri, at bigla niyang nalaman na mayroon siyang glioblastoma. Kung hindi siya operahan, 3 buwan na lamang ang itatagal ng kanyang buhay. Kung operahan naman, hindi rin ito magiging maganda, at ang pinakamatagal ay 1 pang taon. Subalit sa isang taong ito, dahil sa mga natitirang epekto matapos ang operasyon, hindi rin siya makapamuhay ng normal. Matapos umalis sa ospital, kailangan niyang harapin ang ikalawang pagkabigla. Ang kanyang kasintahan ay nakipagkita sa kanya, ngunit ang dumating ay ang asawa nito. Dito lang nalaman ni Tak Dong-kyung na isa siyang kabit. Nagtalo ang dalawang babae, at dahil dito, labis siyang nabalisa at biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Akala niya ay tapos na ang lahat matapos siyang makipaghiwalay. Ngunit ang video ni Tak Dong-kyung na nakikipagtalo sa buntis sa isang cave ay naipost online at nakita ng kanyang superior. Nabahira ng lungkot si Tak Dong-kyung, nagmamadaling umalis sa kumpanya at umuwi, subalit sa subway ay kinunan siya ng litrato ng isang lalaki. At nang bumaba siya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Tak Sun-kyung na humihingi ng pera at ayaw magtrabaho. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanilang mga magulang, ngunit hindi man lang ito naalala ni Tak Sun-kyung. Malungkot ang pakiramdam ni Tak Dong-kyung, malas ang araw na ito, ngunit anuman ang mangyari, anibersaryo pa rin ng kamatayan ng kanilang mga magulang. Bumili si Tak Dong-kyung ng huling cake sa tindahan, inilagay ang wedding photo ng kanyang mga magulang sa tabi nito, at sinabi sa dalawa na mayroon siyang cancer. Nag-iisa si Tak Dong-kyung na nagproseso ng kalungkutan sa rooftop. Umiinom ng alak nang makatanggap siya ng mensahe mula sa nangutang at sa nagpapautang. Mas lalong sumiklab ang galit ni Tak Dong-kyung, at sa pagbagsak ng mga bulalakaw, buong lakas niyang hiniling na mawala ang mundong ito. Kaarawan ni Mülmang noon, at nakikinig siya sa mga kahilingan ng mga tao sa mga bulalakaw. Ang kakaibang hiling ni Tak Dong-kyung ang umakit sa kanyang pansin. Pagdating kay Mülmang, kailangan ipaliwanag na ang isang babae na nabubuhay sa mundo ay kumakatawan sa buhay at simula at simbolo ng pag-asa. Samantala, si Mülmang ay isang nilalang na nilikha ng Diyos, may immortal na katawan at kumakatawan sa katapusan at paglaho. Tulad ng kanyang pangalan, bawat kilos ni Mülmang ay humahantong sa kapahamakan. Kung sasabihin ng medyo masama, siya ay isang salot, at kung ganap niyang isara ang sarili, magdadala siya ng mas malaking kapahamakan sa iba. Si Mülmang mismo ay pagod na sa kanyang katangian, ngunit hindi siya makatakas at wakasan ang kanyang buhay. Kaya, ang kagustuhan ni Tak Dong-kyung na mawala ang mundo ay nagkataon lamang na tumugma sa kanyang nais. Nais ng Diyos na turuan si Mülmang ng empatya at pagmamahal upang baguhin ang kanyang mapanirang kalikasan. Kaya, sa bawat kaarawan ni Mülmang, binibigyan siya ng Diyos ng isang regalo upang magamit niya ang kanyang pagiging tao upang matupad ang mga kagustuhan. Pagdating ng kanyang kaarawan, narinig niya ang tawag ni Tak Dong-kyung, at sa isang iglap ay lumitaw siya sa pintuan nito. Nang marinig ang kampana, tumakbo si Tak Dong-kyung upang buksan ang pinto, at sa pamamagitan ng pifol ay nakita niya ang isang tanawin na parang paraiso. Maingat niyang binuksan ang pinto at nakita si Mülmang sa labas. Binanggit ni Mülmang ang hiling ni Tak Dong-kyung na mawala ang mundo, at alam pa niyang mawawala si Tak Dong-kyung pagkatapos ng 3 buwan. Naharap sa lalaking nasa harap niya, inakala ni Tak Dong-kyung na may sakit siya, kaya nagkakaroon siya ng mga guni-guni. Upang maunawaan ni Tak Dong-kyung ang kasalukuyang sitwasyon, matapos siyang makatulog, pumasok si Mülmang sa kanyang panaginip, ipinatawag siya sa kanyang bahay, at ipinakilala ang kanyang sarili. Lubhang nataranta si Tak Dong-kyung, gusto niyang tumakas mula sa lugar na iyon, at pagkabukas niya ng pinto ay hukay sa ilalim. Isang pitik lang ang daliri ni Mülmang, at narating na nila ang tabing dagat na nagpakumbinsi kay Tak Dong-kyung sa pagkatao ni Mülmang. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nang bumagsak ang mga bulalakaw. Humiling si Tak Dong-kyung na mawala ang mundo, at ipinatawag si Mülmang, kaya kinailangan niyang tulungan itong matupad ang kanyang hiling. Ang dalawa ay naging isang pinagkakatiwalaang relasyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumunog ang doorbell, at nagising si Tak Dong-kyung. Mula noon, laging sumusunod si Mülmang kay Tak Dong-kyung, naghahanap ng paraan upang masabi nito ang kanyang tunay na hiling, ngunit hindi ito pinapansin ni Tak Dong-kyung. Hindi sumuko si Mülmang at pumunta sa kumpanya ni Tak Dong-kyung. Dahil hindi na matiis ni Tak Dong-kyung ang pangulit, umalis siya sa kumpanya. Habang tumatawid sa kalsada, bigla siyang inatake ng matinding pananakit ng ulo at napaupo sa lupa. Sa sandaling iyon, isang truck ang papalapit, at nakita ni Mülmang na malapit ng masagasaan si Tak Dong-kyung. Mabilis na pinahinto ni Mülmang ang oras, lumapit kay Tak Dong-kyung, at tinanong siya kung pipiliin niyang hawakan ang kanyang kamay o mamamatay na doon. Nag-isip sandali si Tak Dong-kyung, at hinawakan ang kamay ni Mülmang. Ganoon nga, na itatag ang 100 araw na kasunduan ng dalawa. Pagkatapos, hinawakan ni Mülmang ang kamay ni Tak Dong-kyung at tumawid sila sa kabilang kalsada. Napansin ni Tak Dong-kyung na baliktad ang lahat.
Patuloy pa rin ang pagdududa ni Tak Dong-kyung sa pagkatao ni Myulmang sa kabila ng pagkaligtas niya sa panganib. Upang kumbinsihin si Tak Dong-kyung, nagpakitang gilas siya sa harap nito, pinatay ang kuryente ng cave at kinontrol ang mga telepono ng mga customer na naging dahilan upang mamatay ang lahat ng kanilang screen. Ngunit para kay Tak Dong-kyung, masyadong pilit ang mga sitwasyong iyon at posibleng nagkataon lamang. Dahil wala nang magawa, kinontrol ulit ni Myulmang ang mga bituin sa kalangitan upang lumipad. Sa puntong ito, tuluyan ang naniwala si Tak Dong-kyung sa kanyang pagkatao. Habang nag-uusap ang dalawa, naramdaman ni Myulmang na may gustong magpakamatay, kaya kailangan niyang pumunta agad sa lugar. Patuloy pa rin ang pagdududa ni Tak Dong-kyung sa pagkatao ni Myulmang sa kabila ng pagkaligtas niya sa panganib. Upang kumbinsihin si Tak Dong-kyung, nagpakitang gilas siya sa harap nito, pinatay ang kuryente ng cave at kinontrol ang mga telepono ng mga customer na naging dahilan upang mamatay ang lahat ng kanilang screen. Ngunit para kay Tak Dong-kyung, masyadong pilit ang mga sitwasyong iyon at posibleng nagkataon lamang. Dahil wala nang magawa, kinontrol ulit ni Myulmang ang mga bituin sa kalangitan upang lumipad. Sa puntong ito, tuluyan ang naniwala si Tak Dong-kyung sa kanyang pagkatao. Habang nag-uusap ang dalawa, naramdaman ni Myulmang na may gustong magpakamatay, kaya kailangan niyang pumunta agad sa lugar. Galit na galit si Tak Dong-kyung, gusto niyang hilingin ang pagkalipol para mawala ang lalaking iyon. Ngunit naisip niyang hindi karapat-dapat na hilingin ang pagkalipol dahil sa isang basurang pangalan. Hindi na makatiis ang kanyang kasamahan na si Jo Ye-ji, kaya pinalayas niya si Jo Dae-han, ngunit patuloy itong nangulit at gusto pang gumawa ng gulo, kaya pinigilan siya ng kanyang asawa. Ipinaliwanag niya sa lahat na ang lahat ng sinasabi ng kanyang asawa ay kasinungalingan lamang. Ang kaguluhang ito ay nagpahirap kay Tak Dong-kyung na itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagsumite siya ng resignation letter sa team leader na si Jo Ye-ji, ngunit ginamit ni Jo Ye-ji ang dahilan na wala ang kinatawan. Hindi siya ang may kontrol at hindi niya tinanggap ang resignation letter ni Tak Dong-kyung. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Tak Dong-kyung sa saang daan. Naaalala niya ang nangyari kanina kaya natatakot siyang tumawid. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Myulmang sa tabi niya at sa pagkukunwari na mag-charge, hinawakan niya ang kamay ni Tak Dong-kyung at inakay siya sa pagtawid ng kalsada. Nagtataka si Tak Dong-kyung, ano kaya ang mangyayari kung hindi niya nalaman na malapit na siyang mamatay at hindi niya hiniling ang pagkalipol ng mundo. Sinabi ni Myulmang sa kanya, kung ganoon, ang mamamatay ay ang taong pinakamamahal niya sa oras na iyon. Ito ang halaga ng kasunduan, kaya pakiramdam ni Tak Dong-kyung ay naloko siya. Binitiwan niya ang kamay ni Myulmang at binalik ni Myulmang ang oras sa insidente ng aksidente sa sasakyan kaninang umaga para muling pumili si Tak Dong-kyung. Patuloy pa rin ang pagdududa ni Tak Dong-kyung sa pagkatao ni Myulmang sa kabila ng pagkaligtas niya sa panganib. Upang kumbinsihin si Tak Dong-kyung, nagpakitang gilas siya sa harap nito, pinatay ang kuryente ng cave at kinontrol ang mga telepono ng mga customer na naging dahilan upang mamatay ang lahat ng kanilang screen. Ngunit para kay Tak Dong-kyung, masyadong pilit ang mga sitwasyong iyon at posibleng nagkataon lamang. Dahil wala nang magawa, kinontrol ulit ni Myulmang ang mga bituin sa kalangitan upang lumipad. Sa puntong ito, tuluyan ang naniwala si Tak Dong-kyung sa kanyang pagkatao. Habang nag-uusap ang dalawa, naramdaman ni Myulmang na may gustong magpakamatay, kaya kailangan niyang pumunta agad sa lugar. Sa puntong ito, lumitaw si Tak Sun-kyung at walang pag-aatubiling gustong saktan si Jo Dae-han. Nang makita ito ni Jo Dae-han, tumakas siya. Umupo si Tak Dong-kyung at pinulot ang mga basag na piraso sa lupa at dumugo ang kanyang kamay. Agad na tinulungan siya ni Myulmang na gamutin ang sugat. Sumang-ayon siya noon na hindi niya hahayaang magdusa si Tak Dong-kyung mula sa sakit. Nakita ang basag na larawan, naalala ni Tak Dong-kyung ang araw na namatay ang kanyang mga magulang. Sa biglang emosyon, inanyayahan niya si Myulmang na manirahan kasama niya. Kaya, nanirahan ang dalawa sa ilalim ng isang bubong. Ngunit pagka-uwi ay agad siyang nagsisi. Ngunit nang makita niya si Myulmang na pinagdikit ang kanilang dalawang silid, nawala ang kanyang pagdadalawang isip dahil sa tuwa. Kahit na malaki at marangya ang silid ni Myulmang, nakakalungkot na wala siyang sariling silid. Habang naghahanda si Tak Dong-kyung na kausapin si Myulmang, si Tak Sun-kyung na nag-aalala para sa kanya ay tumakbo papunta sa pintuan. Upang hindi mahalata ng kapatid niya ang kakaiba, nang pumasok si Tak Sun-kyung sa bahay, ibinalik ni Myulmang ang bahay sa dating anyo nito. Humiga pa siya sa kama ni Tak Dong-kyung at tinawag na bayaw si Tak Sun-kyung na ikinagalit ni Tak Dong-kyung ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos, nagsimulang uminom ng alak at mag-usap si Myulmang at Tak Sun-kyung. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng isip, mabilis niyang nakuha ang tiwala ni Tak Sun-kyung, ngunit ang paraan ng pagsubok sa puso ng tao ay lubos na kinasusuklaman ni Tak Dong-kyung. Pagkaalis ni Tak Sun-kyung, naging malinaw kay Myulmang na si Tak Sun-kyung ang pinakamamahal ni Tak Dong-kyung. Dahil sa takot na matupad ang kasunduan, patuloy itong itinanggi ni Tak Dong-kyung at ginamit na dahilan ang pagbabantay kay Myulmang para ilipat ang lahat ng beddings sa sofa ng sala. Buti na lang at hindi na pinagpatuloy ni Myulmang ang paksang ito. Payapa silang nagpalipas ng isang gabi. Kinabukasan, paggising ni Tak Dong-kyung, nakita niya si Myulmang na nagkukulay sa kalendaryo. Nagdulot ito ng panganib kay Tak Dong-kyung. Sumasakit ang kanyang ulo, kaya kinuha niya ang kanyang talaarawan upang isulat ang nilalarawan
nilalaman ng kasunduan bago siya pumanaw. Hiniling ni Tak Dong Kyung kay Myulmang na sirain ang mundo. Samantala, sisiguraduhin ni Myulmang na hindi gambalain ng sakit si Tak Dong Kyung at tutulungan din niya itong matupad ang tunay nitong hangarin. Kung susundin ni Tak Dong Kyung ang pagwawakas ng kontrata, ang pinakamamahal nito ay mawawala. Kaya ang problema ngayon ay kung ang mundo ay magwawakas o kung wawakasan ni Tak Dong Kyung ang kontrata, ang pinakamamahal niya ay mawawala pa rin. Dahil dito, hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos ayusin ang mga nilalaman ng kontrata, ipinaalam ng nakatataas na si Tak Dong Kyung ay dumalo sa libing. Sa bahay ng libing, sinadya siyang banggain ng Diyos. Sa sandaling iyon, mahiwagang naalala ni Tak Dong Kyung ang tagpo kung saan dumalo si Myulmang sa libing na ikinagulat niya. Pagkatapos ay muling lumitaw ang Diyos sa lugar kung saan naghihintay ng sasakyan si Tak Dong Kyung. Kapansin-pansin din ang pulseras niya habang nag-uusap sila, lumitaw si Myulmang. Dali-dali niyang gustong paalisin si Tak Dong Kyung ngunit pinalaya siya ni Tak Dong Kyung. Hindi lang yan, sinabi pa ni Tak Dong Kyung kay Myulmang. Sa libing ng kanyang mga magulang, nakita niya si Myulmang na umiiyak na parang bata sa punerarya. Medyo naguluhan siya dahil si Myulmang ay hindi kumakain, hindi umiinom at walang emosyon. Paano siya magkakaroon ng damdamin ng kalungkutan? Sa huli, hindi na napigilan ni Myulmang at sinabi na lang kay Tak Dong Kyung. Ang pumanaw na tao ay ang kanyang ina. Nagkaroon din siya ng damdamin ng tao, nakaranas ng sakit at nakadama ng habag. Nang maglaho ang mga bagay sa mundo, nawala rin ang kanyang emosyon. Isang beses, di sinasadya, naalala ni Tak Dong Kyung ang tagpo kung saan umiiyak at naghihirap si Myulmang. Ito ay dahil di sinasadya niyang nakita ang babae sa hintuan ng bus. Sa gayon, naunawaan ni Myulmang na gawa ito ng Diyos. Marahil gusto ng Diyos na maalala nila ang isa't isa at iligtas ang isa't isa. Nais ng Diyos na matagpuan ni Myulmang ang nawala niyang damdamin sa mga panahong magkasama sila. Galit na kinuwestiyon ni Myulmang ang Diyos. Ngunit sinabi naman ng Diyos na hindi si Myulmang ang hindi nakakaunawa ng damdamin. Nagtatago lang siya. Bukod pa rito, sa huli ay wawakasan ni Myulmang ang kontrata para kay Tak Dong Kyung. Sa totoo lang, katulad ng naaalala ni Tak Dong Kyung, naaalala rin ni Myulmang ang batang si Tak Dong Kyung nang ngumingiti upang aliwin ang lahat. Ginagamit ang ngiti upang itago ang kalungkutan. Ngunit upang patunayan na wala siyang damdamin, bumalik siya sa bahay ni Tak Dong Kyung. Tumanggi siyang i-charge ang pulseras ni Tak Dong Kyung. Ngunit nakita niya si Tak Dong Kyung na nakahiga sa sahig, namimilipit sa sakit. Sa huli, hinawakan pa rin niya ang kamay nito at bumalik sa normal si Tak Dong Kyung. Sa pagkakataong ito, naunawaan na niya si Myulmang. Upang patunayan na may damdamin ng tao si Myulmang, sinadya niyang umakyat sa rehas at humilig pabalik. Gaya ng inaasahan, pinigilan siya ni Myulmang. Masayang sinabi ni Tak Dong Kyung sa kanya, nagpasya siyang mahalin si Myulmang. Kung hindi niya hihilingin na magwakas ang mundo, ang taong mahal niya ay mawawala. Ngunit kung si Myulmang ang pinakamamahal niya, ang kanyang mga mahal sa buhay ay makakaligtas. Ang pag-unlad na ito ay hindi inaasahan ni Myulmang. Nag-isip siya ng ilang segundo at pagkatapos ay sumang-ayon. Dahil umaasa siyang makita si Tak Dong Kyung na sirain ang buong mundo para sa kanya. Upang mabilis na isulong ang plano na mahalin si Myulmang, nagpa siya si Tak Dong Kyung na dumikit kay Myulmang. Ang panukalang ito ay nakakuha rin ng pahintulot ni Myulmang. Magkasama silang natulog sa isang kama. Hindi nagtagal ay nakatulog na si Tak Dong Kyung. Tiningnan niya ang natutulog na babae sa harap niya. Medyo naantig si Myulmang at gustong hawakan siya. Ngunit nang malapit na niyang hawakan, naalala niya ang sinabi ng Diyos. Sa loob ng maraming taon, walang nagmamahal kay Myulmang. Ang mga lugar na kanyang pinuntahan ay puro sisihan at reklamo lamang. Nilayuan siya ng lahat para mapakalma ang sarili, pinili niyang tumayo at umalis. Sa labas, nakinig siya sa iba pang damdamin. Sa gayoy ipinahihiwatig na hindi niya naunawaan ang pagkahabag. Sa oras na ito, nagising na si Tak Dong Kyung. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ng normal at nag-online. Naghanap ng iba't ibang paraan para mahalin ang isang tao. Binigyan siya ng kaibigan ni Tak Dong Kyung ng mungkahi. Ito ay ang subukang mapasok ang panaginip ng kabilang partido. Kinilala ni Tak Dong Kyung ang pamamaraang ito. Agad niyang hiniling na pumasok si Myulmang sa kanyang panaginip. Plano niyang gamitin ang superior na kakayahan ni Myulmang para mahalin siya. Ngunit nagpalit ng isang serye ng iba pang mga eksena. Ni Myulmang ay walang naramdamang anumang emosyon kay Tak Dong Kyung na nagdulot sa kanyang matinding pagkabigo. Lumingon siya at hiniling na makapasok sa mundo ni Myulmang. Bagamat medyo nag-aatubili si Myulmang sa kahilingang ito, umayag pa rin siya upang palayasin si Tak Dong Kyung. Nagpunta ang dalawa sa isang hardin ng bulaklak. Ito ang mundo ni Myulmang. Sa bawat hakbang niya, mabilis na nalanta at nawala ang mga bulaklak at damo sa paligid. Iyan ang resulta ng paghipo kay Myulmang. Nang makita ang isang maputlang kulay abo na tanawin sa paligid niya, naunawaan niya kaagad. Ang pagmamahal kay Myulmang ay marahil magdadala ng matinding kalungkutan. Ngunit sa kabila nito, hindi siya sumuko. Lumakad siya ng paunti-unti patungo sa kanya. Sa bawat hakbang niya, bumalik ang sigla ng hardin ng bulaklak. Sa sandaling nagkahawak kamay sina Tak Dong Kyung at Myulmang, biglang naglaho ang panaginip. Napilitang magising si Tak Dong Kyung. Dinala niya ang isang kahon ng pagkain sa sala para manood ng TV. Muling lumapit si Tak Sun Kyung
Kyung kay Tak Dong Kyung para humingi ng pera. Sa pagkakita sa kanyang walang silbing kapatid, nagalit siya at sinermonan ito. Ayaw makinig sa reklamo ng kanyang ate. Aalis na sana si Tak Sun Kyung nang hindi sinasadyang itinulak siya ni Tak Dong Kyung at bumagsak sa lupa. Lalong lumalim ang hidwaan ng dalawang magkapatid. Sa pagkakita sa likod ng kanyang umalis na kapatid, hindi napigilan ni Tak Dong Kyung ang kanyang luha. Sa sandaling ito, lumitaw si Myulmang na nakatayo sa labas at nanonood. Pinatulan pa niya si Tak Dong Kyung sa pagtatalo na ikinagalit ni Tak Dong Kyung at napabuntong hininga na sana ay mawala na lang siya. Pagkatapos, isang malamig na hangin ang umihip at sina Tak Dong Kyung at Myulmang ay nakatayo sa isang kagubatan sa labas ng bayan. Binigyan niya ito ng baril at sinabing barilin siya nito. Dahil sa eksenang ito ay natakot si Tak Dong Kyung. Gusto naman ni Myulmang na sabihin kay Tak Dong Kyung sa pamamagitan nito na hindi siya maaaring maging ginto. Pagkatapos ay nawala ang eksena at nakita ni Tak Dong Kyung ang kanyang sarili na nakatayo sa sala ng kanyang bahay. Ito pala ay isang ilusyon na nilikha ni Myulmang. Bagamat inis na inis siya sa kanyang pag-ugali, patuloy niyang pinaalalahanan ang kanyang sarili na maging matyaga. Kung sa bagay, siya ang nagpatawag kay Myulmang sa kanyang tabi. Pagkatapos, tumawag ang ospital sa kanyang bahay. Pala, may nangyari kay Tak Sun Kyung. Agad na tumakbo si Tak Dong Kyung sa ospital, ngunit narinig niya na ang lahat ay isang pakulo lamang ni Tak Sun Kyung para humingi ng pera. Masakit ang loob niya kaya siya ay tumalikod at umalis, ngunit nakita niya si Myulmang sa gate ng ospital. Hindi pa sila nakakapag-usap ng matagal ng isang pasyente mula sa ambulansya ng ospital ang humawak ng surgical knife at sumugod sa kanila. Hindi nag-isip si Tak Dong Kyung at ginamit ang kanyang buong katawan para harangan si Myulmang. Ngunit ang sakit na inaasahan niyang maramdaman ay hindi dumating at nang buksan ni Tak Dong Kyung ang kanyang mga mata, nakita niyang sinalo ni Myulmang ang kutsilyo gamit ang kanyang kamay. Pinoys pa niyang tinakpan ang mga mata ni Tak Dong Kyung gamit ang isa pang kamay at ginamit ang kanyang supernatural na kapangyarihan para gawing ginto ang pasyenteng may surgical knife. Bumulwak ang plasma mula sa bibig at tumalsik sa mukha ni Myulmang na lalong nagmukha sa kanya bilang isang malamig na mamamatay tao. Sa katunayan, nais lang ni Myulmang na gamitin ang pamamaraang ito para takutin si Tak Dong Kyung upang umatras. Hindi niya inaasahan na mas pinansin nito ang kanyang sugat kaysa sa eksena ng pagpapakamatay at plasma. Muli, nalampasan nito ang kakayahan ni Myulmang na hulaan. Matapos makita na mabilis na gumaling ang kanyang sugat, dahan-dahang lumuwag ang mahigpit na puso ni Tak Dong Kyung. Alam niyang umiiwas lang sa emosyon si Myulmang. Kaya sinabi niya kay Myulmang na hindi siya nagsisisi sa pagharang sa kanya. Umaasa siyang mas magpapasalamat ito sa kanya. Dahil sa ugaling ito ay hindi alam ni Myulmang kung paano itaboy si Tak Dong Kyung. Sinabi ni Myulmang na siya ang nag-utos sa pasyenteng iyon na gawing ginto ang kanyang sarili. Ngunit hindi na tinag si Tak Dong Kyung. Habang naghaharap ang dalawa, biglang umiiyak na lumabas si Tak Sun Kyung mula sa ospital. Nalaman pala niya ang sakit ni Tak Dong Kyung mula sa ospital na nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo. Ang tatlo ay napilitang umuwi sakay ng kotse sa gitna ng paghikbi ni Tak Sun Kyung. Pagkababa pa lang ng kotse, nagmadali nang umalis si Tak Sun Kyung. Gusto niyang maghanap ng pera para ipagamot ang kanyang ate. Kinabukasan, biglang tinanong ni Myulmang si Tak Dong Kyung kung bakit niya ito iniligtas. Hindi niya maintindihan kung bakit iniligtas siya ni Tak Dong Kyung sa kabila ng lahat. Ngunit dahil sa kontrata, hindi niya masusukat ang nararamdaman nito. Hindi pa rin siya direktang sinasagot ni Tak Dong Kyung at sa halip ay iminungkahi na hanapin niya ang sagot sa sarili niya. Pagkatapos, magkasama silang naglakad sa supermarket. Sinabi ni Tak Dong Kyung kay Myulmang na huwag magsukat ng kalooban ng tao. Sa halip, gamitin ang sariling pag-iisip upang isipin ang mga iniisip ng ibang tao. Ngunit sa oras na ito, nakatuon pa rin ang isip ni Myulmang sa paksa ng pagliligtas sa kanya ni Tak Dong Kyung. Hindi niya pinansin ang kanyang mga tagubilin. Dahil dito ay laging nainis ito sa kanya. Matapos malaman na walang pangalan si Myulmang, agad na pinangalanan siya ni Tak Dong Kyung na Kim Saram. At naagapan niyang hilahin ito ng muntik na itong mabangga sa shopping cart. Dahil sa pagmamadali, nagkatinginan ang dalawa at nagkayakapan. Ang nakakalitong posisyon ay nagpakaramdam sa kanya ng hiya. Matapos mamili, bumalik si Tak Dong Kyung sa opisina ng editorial para magtrabaho. Ngunit dahil sa hirap sa trabaho ay labis siyang nabigo. Upang mapabuti ang kalooban ni Tak Dong Kyung, ginamit ni Myulmang ang kanyang supernatural na kapangyarihan para dalhin si Tak Dong Kyung sa paborito nitong dalampasigan. Sa pagkakita sa malalaking alon na humahampas, nakaramdam si Tak Dong Kyung ng lubos na enerhiya. Habang si Myulmang naman ay nakatayo sa tabi niya at tinitingnan siya, paano niya muling iisipin na halikan siya. Tinaguan pa rin siya ni Tak Dong Kyung. Matapos maglibang sa dalampasigan ang dalawa, umuwi sila kahit walang nangyari. Ngunit kinabukasan, habang papasok si Tak Dong Kyung sa trabaho, nahihiya siya tuwing naaalala ang nangyari kahapon. Pagkatapos ng trabaho, pag-uwi niya, nakita niya si Myulmang na paalis para magtrabaho. Upang mas makilala si Myulmang, kusang loob siyang nag-alok na sumama dito sa trabaho. Magkasama silang nagpunta sa isang bundok at pinanood ang mga taga-baryo sa paanan ng bundok na nagdaraos ng isang pagdiriwang. Sinabi ni Myulmang kay Tak Dong Kyung na hindi lang ang mga nilalang ang nawawala, ang kaugaliang ito ay mayroon ding katapusan. Ang kanyang trabaho ay obserbahan ang proseso ng pagtatapos ng mga bagay na ito. Ito ang kagandahan ng pagkawala. Pagkatapos, nadama ni Tak Dong Kyung ang kagandahan ng pagkasira sa malapit ng mawala na kaugaliang ito. Muli niyang ikinuwento kay Myulmang ang isa pang kwento. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang bituin, kapag naglalaho, ay naglalabas ng nakakasilaw na ningning na nagbibigay ng enerhiya sa mga bagong silang na bituin.
pagkain, at sa huli ay muling nabuhay. Naniwala siyang magiging ganoon din si Myulmang. Sa pagtingin sa babaeng nagpupumilit na aliwin siya, unang beses na sinabi ni Myulmang kay Takdong-kyung. Buong puso siyang umaasa na mamahalin siya nito at magiging kauna-unahang taong magmahal kay Myulmang. Mula sa kanyang mga salita, narinig ni Takdong-kyung ang intensyon ng kabilang partido. Buong puso siyang gustong mawala at tapusin ang misyong ito. Ngunit sa oras na ito, nag-alinlangan siya. Para sa kanya, ang pagkabuhay ay hindi lang simpleng pamumuhay, gusto niyang mamuhay ng masaya. Ngunit kung magiging dahilan siya para mawala si Myulmang dahil sa pagputol ng kontrata, kahit na mabuhay pa, hindi magiging kumpiyansa si Takdong-kyung na mamuhay ng masaya. Sa pagtingin sa mabait na babaeng ito, sa unang pagkakataon ay ngumiti si Myulmang. Pagka-uwi, upang maiwasan ang labis na pakikipag-ugnayan kay Myulmang, pinili ni Takdong-kyung na lumipat sa kwarto, ngunit binantaan siya ni Myulmang. Kung papasok siya doon, sisirain niya ang kwarto. Walang magawa, si Takdong-kyung ay nanatili na lamang sa sala para magpahinga. Biglang sinabi ni Myulmang, "Mahalin mo ako ang mamamatay para sa iyo." Lalo itong nagpagalit kay Takdong-kyung. Kinabukasan, dinala ni Takdong-kyung si Taksun-kyung para magpatingin sa ospital. Natatakot si Takdong-kyung na namana ni Taksun-kyung ang kanyang sakit. Umaasa siya na makumpirma ang problema sa kalusugan ng kanyang kapatid. Habang naghihintay ng resulta, sinabi ng pangunahing doktor kay Takdong-kyung na huwag siyang sumuko kaagad. Pagkatapos, binigyan niya si Takdong-kyung ng isang bote ng gamot laban sa cancer na ikinagulat niya. Nalaman ni Myulmang na nasa ospital si Takdong-kyung. Nagmadali siyang dumating na may dalang baukwet ng dilaw na tulip. Nagpicture ng masaya ang magkapatid at si Myulmang sa ospital. Ngunit kakaibang napansin ni Takdong-kyung na iba si Myulmang sa litrato kaysa sa nakita niya. Upang linawin ang pagdududa ni Takdong-kyung, kusang loob na sinabi ni Myulmang sa kanya. Sa mundong ito, siya lang ang nakakakita sa tunay na anyo ni Myulmang. Mas nagiging malapit ang kanilang relasyon. Hinihintay ni Myulmang si Takdong-kyung sa hintuan ng bus pauwi mula sa trabaho. Ngunit pareho silang nakalimutan ang payong. Kaya hinila ni Myulmang si Takdong-kyung na tumakbo pauwi. Malinaw na hindi maganda ang pangangatawa ni Takdong-kyung. Ilang hakbang pa lang ay kapos na siya sa hininga. Kailangan niyang huminto at magpahinga. Pagkatapos niyang makabawi sa paghinga, kusang loob niyang sinabi ang kanyang hiling kay Myulmang. Ito ay ang kailangan siyang mahalin ni Myulmang. Pagkasabi niya nito, bahagyang natigilan si Myulmang. Pagkatapos ay tinanggihan niya ang kanyang hiling. Pagkaraan ng ilang sandali, walang pag-aalinlangan na hinalikan ni Myulmang si Takdong-kyung sa labi. Hindi pa man nakakapag-react si Takdong-kyung, mabilis na siyang binitawan ni Myulmang, lumayo ng ilang hakbang, at nawala. Simula nang mawala si Myulmang, tila nawala ng kaluluwa si Takdong-kyung. Hindi na siya nakakapag-concentrate kahit sa trabaho. Pagkatapos, isang hindi inaasahang bisita ang dumating para hanapin siya. Ito ang nawawalang otor na inutusan si Takdong-kyung na hanapin noon. Nang malaman ni Myulmang ang kahirapan sa trabaho ni Takdong-kyung, araw-araw niyang binantaan ang otor sa kanyang panaginip. Naiinis na siya kaya nagpakita siya sa publishing house. Pagkarinig sa mga sinabi niya, mas lalong nalito si Takdong-kyung. Si Myulmang ay nakatayo sa rooftop ng isang gusali, walang saplot sa katawan. Bilang Diyos, siya ang kusang loob na nakialam kaya biglang nawala si Myulmang. Pagkatapos, pinakita niya kay Myulmang ang kapahamakan na dinala niya kay Takdong-kyung. Pinagsama ng Diyos ang mga piraso ng alaala upang bumuo ng isang eksena. Pinakita niya kay Myulmang ang lahat ng masasamang bagay na nangyari kay Takdong-kyung. At sinabi sa kanya na lahat ng kapahamakang iyon ay dahil sa kanya. Hanggat narito pa siya, ang mga ganoong bagay ay patuloy na mangyayari. Nagpabalik-balik ito sa isip ni Myulmang buong araw. Marahil sinusubukan ng Diyos si Myulmang upang malaman niya ang kapahamakang dinala niya kay Takdong-kyung at sana ay huwag na siyang tumakas. Nagpasya siyang protektahan ang kabilang partido, kusang loob na mahalin si Takdong-kyung. Ngunit nagpasya si Myulmang na lumabas sa buhay ni Takdong-kyung. Kaya't kusang loob siyang nagpakita kung saan naghihintay ng subway si Takdong-kyung. At sa katunayan, nakita siya ni Takdong-kyung at mabilis siyang tumakbo mula sa istasyon ng tren patungo sa kanya. Ngunit dahil sa biglaang pagkirot ng sakit, halos matumba siya. Mabuti na lang at mabilis na inabot ni Myulmang ang kanyang kamay upang hilahin siya. Nang makita si Myulmang, ang unang bagay na ginawa ni Takdong-kyung ay ang hilingin na dalhin siya nito. Nais niyang malaman ang tirahan ni Myulmang dahil natatakot siya sa ganoong uri ng pagkawala ng komunikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi niya matupad ang kanyang hiling. Huminto na ang lahat dito. Pagkatapos ay muling nawala. Pagkatapos noon, normal pa ring pumapasok sa trabaho si Takdong-kyung. Ngunit may isa pa siyang ginagawa araw-araw. Iyon ay ang pangulila kay Myulmang. Tinitingnan ang pulang sinulid sa kanyang pulso. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang sarili bilang pain para piliting magpakita si Myulmang. Ngunit kahit na tumawid siya sa red light o umakyat sa bakod, ayaw pa rin niyang magpakita. Pakiramdam niya ay bigo siya. Siya ay nakahiga lamang sa sahig ng sala. Hindi niya inaasahan na kinaumagahan ay makakita siya ng isa pang unan sa sahig. Malinaw na nawala si Myulmang ngunit nag-iwan pa rin ng butas.
Nagalit si Takdong Kyung at pinunit ang pulang sinulid. Dahil nawala ang pagpigil ng bracelet, nagdulot ng matinding sakit ang karamdaman kay Takdong Kyung. Halos wala na siyang hininga nang dalhin siya ni Tak Sun Kyung sa ospital. Habang gumugulong ang ambulansya, ang mga alaala niya at ni Myulmang ay parang pelikula na bumalik. Hanggang sa makita niya ang tuyong florera ng dilaw na tulip, hindi na siya nakayanan at nawalan ng malay. Si Myulmang ay nasa kwarto ng pasyente na nakikipag-usap sa Diyos. Para magpatuloy ang lahat ng maayos, sinadya ng Diyos na pukawin siya. Sinabi niya kay Myulmang na hayaan na lang ang buhay ni Takdong Kyung. Hindi siya mapakali. Pumunta siya sa ospital para hanapin si Takdong Kyung. Kaya pala, lahat ay pinamahalaan ng Diyos. Bilang nilalang na nilikha niya, si Myulmang ay parang isang bata. Makakamit lang niya ang paglago kung matututo siyang lumaban. Ang pag-ibig ay kailangan ding makaranas ng paghihirap bago ito maging ganap. Pagkatapos matutunan ni Myulmang ang paglaban, umusbong ang mga bagong usbong mula sa paso ng bulaklak na kumakatawan kay Myulmang. Nagising si Takdong Kyung. Sa wakas ay nakita niya si Myulmang sa pasilyo ng ospital. Niyakap nila ang isa't isa at pagkatapos ay nagtampuhan. Sinabi ni Myulmang kay Takdong Kyung na lahat ng kapahamakang naranasan niya ay gawa niya. Ngunit sinabi ni Takdong Kyung sa kanya na kahit na ang kapahamakan ay gawa ni Myulmang, ang swerte ay galing din sa kanya. Nais niyang iparating niya ito sa Diyos. Ayaw niyang mawala siya at iwanan siya. Ngunit pagkatapos noon, biglang nawala si Takdong Kyung na lubos na ikinatakot ni Myulmang. Hinanap niya siya sa lahat ng dako at sa lahat ng may kaugnayan kay Takdong Kyung. Natuklasan din niya na ang lahat ng alaala na may kaugnayan kay Takdong Kyung sa mundong ito ay lumabo. Ang gumawa nito ay ang Diyos. Dinala ng Diyos si Takdong Kyung sa kanyang mundo. Sa ilusyon, binigyan muli ng Diyos si Takdong Kyung ng isang palayok ng bulaklak na may umuusbong na halaman. At kinuha ang isang kristal na bola mula sa kanyang bulsa. Ipinahiwatig na ang lahat ay nakasalalay sa kanyang pag-ibig. Ngunit anuman ang pagkasira ng mundo o ang pagkawala ng kanyang minamahal, para kay Takdong Kyung, parehong masakit ang mga ito. Tinanggap ni Takdong Kyung ang kristal na bola. Sinunod niya ang utos ng Diyos at kumatok sa pinto. Si Myulmang naman ay naghihintay sa kanya sa loob ng bahay. Ikinuwento niya kay Takdong Kyung ang tungkol sa pagkatao ng Diyos. Binigyan din niya ito ng bagong pulseras. Bumalik ang dalawa sa kanilang buhay na magkasama sa bahay. Kusang loob na hinawakan ni Takdong Kyung ang kamay ni Myulmang habang naglalakad. Hindi lang sila magkasama sa Ferris wheel. Sinamantala rin ni Myulmang ang pagkakataon na halikan si Takdong Kyung. Pinayagan niya itong humiling muli. Kasabay nito, binigyan din niya ito ng regalo. Iyon ay ang pagpapaalam kay Takdong Kyung na makita ang kanyang mga magulang. Damhin ang kaligayahan ng 4 na miyembro ng pamilya. Ngunit huminto ang eksena ng nais ni Takdong Kyung na habulin ang kanyang pamilya. Nagdulot ito sa kanya ng kaligayahan ngunit may kaunting kalungkutan. Gayunpaman, lubos pa rin niya itong pinasalamatan. Si Myulmang naman ay naintindihan na kung gaano ka-espesyal si Takdong Kyung para sa kanya. Sinabi niya rito na, noon ay gusto rin niyang makisama sa mga tao. Ngunit ang pagkawala o pagkasira ng bawat bagay ay nagpamulat sa kanya na hindi siya maaaring maging tao. Ngunit ang pagiging naroroon ni Takdong Kyung ay nagpatigil sa kanyang pagiging malungkot. Nais niyang mahalin siya ni Takdong Kyung. Sa kasamaang palad, hindi pa siya nakakatapos magsalita. Biglang dumating si Kang Soo-ja, ang tiyahin ni Takdong Kyung, na may dalang maleta. Sa pagkakita sa mukha na halos kapareho ng nasa ilusyon, halos agad na tinawag ni Takdong Kyung ang kanyang ina. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang sarili. Sa pagkakita sa galit na mukha ni Kang Soo-ja, takot na takot si Takdong Kyung na tumalikod at tumakbo. Ngunit sa huli ay natalo pa rin siya ng kanyang tiyahin. Agad na nalaman ni Kang Soo-ja nang makita niya si Myulmang na ito ang kasintahan ni Takdong Kyung. Lumabas na hindi lang sinabi ni Tak Sun Kyung sa kanyang tiyahin ang tungkol sa cancer ni Takdong Kyung. Ipinadala rin niya ang litrato ng kanilang tatlo sa kanilang ama. Upang hindi maghinala si Kang Soo-ja, pinauwi kaagad ni Takdong Kyung si Myulmang. Si Takdong Kyung naman ay nanatili sa parehong silid kasama ang kanyang tiyahin. Dahil ayaw niyang mag-alala ng husto ang kanyang tiyahin, hiniling ni Takdong Kyung kay Myulmang na magpanggap na doktor upang tulungan siyang linlangin ang kanyang tiyahin. Pinaniwala niya ito na ang kanyang sakit ay nalulunasan. Kinaumagahan, dahil sa pagtutulungan ng dalawa, sa wakas ay napanatag si Kang Soo-ja. Upang pasalamatan si Myulmang, binilhan siya ni Takdong Kyung ng isang telepono. Nagpalitan din sila ng numero ng telepono. Dahil umaasa si Takdong Kyung na magiging tao si Myulmang, inilagay niya ang pangalan ng kanyang numero bilang Kim Saram. Ang unang ginawa ni Myulmang nang makuha niya ang telepono ay ang tawagan ang kanyang numero. Inimbitahan niya itong sumama sa kanya para gampanan ang isang misyon. Lumabas na sa isang isla ay mayroong isang inabandonang paaralan. Ang huling estudyante sa paaralang ito ay naghihintay sa kanyang guro. Ngunit patay na ang guro. Pinalitan ni Myulmang ang guro at binigyan ng diploma ang estudyante. Pinakuha rin niya si Takdong Kyung ng litrato. Pagkatapos ng kanilang misyon, naglakad-lakad ang dalawa at nag-usap. Sinabi ni Takdong Kyung kay Myulmang na nakita niya ang Diyos na may sakit sa ospital. Ipinaliwanag ni Myulmang na ito ang paraan ng Diyos para protektahan ang mundo. Magkakasakit ang Diyos para sa mga kasalanan sa mundo. Pagkatapos ay mamamatay siya at muling mabubuhay. Sumailalim siya sa hindi mabilang na reinkarnasyon. Nabubuhay para sa tao, namamatay din para sa tao. Ito ang responsibilidad ng Diyos. Dahil dito, si Takdong Kyung, na minsan nang nagtanim ng galit sa Diyos, ay hindi na iwasang maawa sa inosenteng batang babae na ito. Dahil gusto niyang mag-iwan ng magagandang alaala para sa lahat sa huling sandali. Nagpa siya si Takdong Kyung na bigyan ang bawat isa ng regalo. Kaya't bumili siya ng maraming sapatos
para kay Tak Sun Kyung. Binilhan niya ang kanyang kaibigan ng ballpen na pinakaayaw niya. Binilhan niya si Kang Soja ng magandang bag sa huli. Nagpakuha pa siya ng litrato kasama si Myul Mang. Pagkatapos ay mag-isa niyang dinala pa uwi ang mga bagay na ito. Si Myul Mang na naiwan niya ay sinabi sa kanya na magkita sila mamaya. Lumabas na gumawa si Myul Mang ng isang panaginip para sa kanya. Sa panaginip, si Tak Sun Kyung, ang kanyang mga kaibigan, at si Kang Soja ay lahat ay nagdala ng kanyang mga regalo at kumain kasama niya sa restaurant. At si Myul Mang ay kumain din kasama ang lahat para sa kanya. Para kay Tak Dong Kyung, ito ay tunay na isang magandang panaginip. Naintindihan na rin ni Myul Mang ang lumikha ng panaginip kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig na sinasabi ng Diyos. Kusang loob siyang pumunta sa ospital upang umamin ng pagkatalo sa Diyos. At sinabi niya na tiyak na hindi magaganap ang pagkasira ng mundo. Pagkatapos ay tumalikod siya upang hanapin si Tak Dong Kyung. Para bang alam niya na darating ang isa. Si Tak Dong Kyung ay nakaupo ng mag-isa at nakalukot sa ilalim ng gate, naghihintay sa pagdating ng isa. Nang makita siya sa ganoong kalagayan, labis na nagmahal si Myul Mang. Lalo na nang desperadong tanungin siya ni Tak Dong Kyung kung maaari ba siyang mabuhay ng mas matagal. Naramdaman ni Myul Mang na wala siyang silbi. Sinabi niya sa kanya na sundin lang ang kanyang orihinal na hiling. Sa totoo lang, ipinahiwatig niya na mahalin siya ni Tak Dong Kyung. Sa ganitong paraan, makakapagpatuloy siya sa buhay at hindi na kailangan pang sirain ang mundo. Ngunit yumuko lang si Tak Dong Kyung at umalis. Si Myul Mang ay walang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa kanyang trabaho. Habang pinapanood ang proseso ng pagkamatay ng isang puno, naalaala niya ang bawat sandali na magkasama sila. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita niya kung gaano kahalaga si Tak Dong Kyung sa kanya. Hindi siya natatakot mawala, ngunit ngayon ay natatakot siyang hindi na makita si Tak Dong Kyung. Kaya't buong tapang siyang bumalik upang hanapin si Tak Dong Kyung, umaasa na makaamin ng kanyang pag-ibig sa kanya ngayon. Dahil 50 araw na lang ang natitira sa kanilang 100 araw na kontrata, paubos na ang oras ni Myul Mang. Nang makita si Tak Dong Kyung, proaktibong umamin si Myul Mang ng kanyang nararamdaman. Namumula ang mga mata ni Tak Dong Kyung at pumayag na makipag-date sa kanya. Pagkatapos umamin, balisa na umupo si Myul Mang sa bahay. Naghihintay ng tawag mula kay Tak Dong Kyung. Ngunit, hindi niya inaasahan na direkta itong pupunta sa kanyang bahay. Pagkatapos ng gabing iyon ng pag-amin, nagsimula silang magpalitan ng tingin. Habang umiinit ang kapaligiran, hindi napapanahong tumunog ang telepono ni Tak Dong Kyung. Nagulat si Myul Mang. Kailangan niyang paalisin si Tak Sun Kyung para hindi sirain ang sandaling ito. Pagkatapos sumagot ng telepono, hinawakan ni Myul Mang ang kamay ni Tak Dong Kyung at naglakad-lakad sila. Maligaya silang naghawak kamay. Gaya na lamang kahusay mang-akit si Myul Mang. Ang kanyang panunukso ay nagparamdam kay Tak Dong Kyung ng labis na hiya. Halos himatayin siya. Di nagtagal ay nakarating silang dalawa sa bahay ni Tak Dong Kyung. Tinukso pa nga siya ni Tak Dong Kyung, tinatanong kung gusto niyang kumain ng noodles bago umalis. Akala niya ay hindi maiintindihan ni Myul Mang ang ipinahihiwatig ng isang tao. Ngunit sa halip, masaya itong sumang-ayon. Sa sandaling iyon, nakita ni Kang Soja si Kevin na kumakain kasama si Tak Sun Kyung. Sumama silang dalawa dahil may dalawang tao pa, hindi sapat ang beer sa mesa. Bumalik si Kang Soja sa silid para kumuha ng alak. Doon niya hindi sinasadyang nakita ang litrato ng altar ni Tak Dong Kyung na kinunan niya noon. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nagsimulang umiyak. Nang pumasok si Tak Dong Kyung pagkatapos, tahimik siyang nagtago sa isang sulok. Masakit niyang tiningnan ang kanyang tiyahin. Upang hindi mahalata ng lahat ang anumang kakaiba, nagkunwari silang walang nangyari at lumabas patungo sa hapagkainan. Pagkatapos kumain, sinabi muli ni Myul Mang ang mahal kita, umaasa sa sagot ni Tak Dong Kyung. Ngunit si Tak Dong Kyung ay natatakot sa kontrata, aya't patuloy niyang hindi masagot ng mahal din kita. Dahil alam niyang gusto ni Myul Mang na maglaho sa halip na siya. Matapos ihatid si Myul Mang, nagtago siya sa kanyang silid. Mabilis niyang isinulat ang kanyang huling habilin, umaasa na matupad ang lahat ng kanyang hiling bago siya mawala. Nagpunta siya sa ospital upang bisitahin ang Diyos. Bagamat walang tanong si Tak Dong Kyung, kusang sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw lang ang makakapagbago ng lahat. Sinabi niya kay Tak Dong Kyung na buong tapang na mahalin si Myul Mang. Sa ganoong paraan lamang siya makakapamuhay. Ang lahat ng ginawa ng Diyos ay para lamang umasa na maging masaya ang mga tao. Nakuha ni Tak Dong Kyung ang kanyang sagot at umalis sa ospital. Ngunit nakatanggap siya ng imbitasyon sa kasal mula sa punong doktor. Umaasa siya na makadalo si Tak Dong Kyung sa kanyang kasal 3 buwan mula ngayon. Halata na ang lahat ay nagpapasaya sa kanya sa iba't ibang paraan na nagpainit sa kanyang puso. Sa mga susunod na araw, sunod-sunod niyang nakipagkita sa kanyang mga kasamahan sa publishing house at sa mga autor na nakatrabaho na niya na para bang nagpapaalam siya sa lahat. Humingi pa nga siya ng autograph mula sa autor. Samantala, palaging sinusundan siya ni Myul Mang na hindi kalayuan. Nang makita si Ji Joking na pumirma sa palad ni Tak Dong Kyung, naglabas ng nakamamatay na aura si Myul Mang. Natawa si Tak Dong Kyung at nawala ng masabi. Matapos makipagkita sa lahat ng kanyang kaibigan, balak ni Tak Dong Kyung na bisitahin ang kanyang namayapang mga magulang. Ngunit sa sandaling ito, naglabas ng kahilingan si Myul Mang na pakasalan siya. Nagulantang si Tak Dong Kyung at walang pag-aalinlangan na tumanggi. Matapos tingnan ang mga larawan ng kanyang mga magulang, binati ni Tak Dong Kyung si Myul Mang ng kaarawan. Ngunit ninais ni Myul Mang na mabuhay pa si Tak Dong Kyung, na biglang nagdulot ng malalim na kalungkutan sa kapaligiran. Dahil
dito, patuloy na umiiwas si Tak Dong-kyung. Matapos ang lahat, naghanda si Tak Dong-kyung na umalis ng mag-isa. Habang natutulog ang kanyang tiyahin, palihim siyang umalis ng bahay na bitbit ang kanyang maleta. Pagkababa pa lang niya ng hagdan, nakita niya si Myulmang na naghihintay sa kanya sa kalsada. Kaya pala, simula ng baliw na bumili ng mga regalo si Tak Dong-kyung, alam na ni Myulmang ang iniisip niya. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Tak Dong-kyung na pakawalan siya. Matapos ipaliwanag ang kanyang damdamin, isinauli niya ang bracelet. Umalis siyang mag-isa, nag-iisa at naglalakbay sa Jeju Island. Nakaupo sa isang cabin malapit sa dalampasigan, tinitingnan niya ang mga larawan niya kasama ang kanyang pamilya, ginagamit ang lahat ng kanyang lakas upang pasiglahin ang kanyang sarili. Ngunit pagkatapos, ang pagdating ni Myulmang ay agad na nagpaguho sa kanyang depensa. Hindi na napigilan ni Tak Dong-kyung ang kanyang sarili. Umiyak siya at ipinahayag ang kanyang takot kay Myulmang. Kinurat nito ang kanyang puso, kaya't tanging magagawa niya ay yakapin si Tak Dong-kyung ng mahigpit. Hawak ang kanyang minamahal na patuloy na nanginginig. Sinabi ni Myulmang sa kanya na mamumuhay silang dalawa ng masaya. Kung hindi matupad ang kanyang kagustuhan, handa siyang maglaho kasama siya. Pagkatapos nito, nagpa siya silang harapin ang lahat ng buong tapang. Isinauli ni Myulmang ang pulseras kay Tak Dong-kyung at masaya silang naglaro sa Jeju Island. Habang tinitingnan ang nakangiting Tak Dong-kyung, naramdaman ni Myulmang na hindi na siya nag-iisa. Pagkatapos, dinala ni Myulmang si Tak Dong-kyung sa isang lugar. Bago niya binuksan ang pinto, sinabi niya sa kanya, "Sana mapatawad mo ako," dahil dinala niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan doon. Upang hindi masyadong malungkot si Tak Dong-kyung, naghanda ang lahat ng hapunan tulad ng dati. Tinulungan ni Myulmang si Kang Soo-ja na maghanda ng pagkain sa kusina, nakikinig sa pagpapakita ni Kang Soo-ja ng pagmamahal kay Tak Dong-kyung. Samantala, si Tak Dong-kyung ay nakikipag-usap kay Kevin sa labas. Sa simula ng hapunan, hindi sinasadya, ang bawat isa ay kumuha ng pagkain para kay Tak Dong-kyung. Ang tahimik na pagmamalasakit na ito ay nagdulot ng parehong kalungkutan at kagalakan kay Tak Dong-kyung. Nakita ni Kang Soo-ja na hindi ginagalaw ni Myulmang ang kanyang chopsticks, kaya tahimik siyang kumuha ng pagkain para sa kanya, na labis na ikinagulat nito. Ngunit masaya pa rin siyang kumain dahil iyon ay pagmamalasakit mula sa pamilya. Tila bumalik ang mga araw sa dati nilang anyo. Gusto ni Myulmang na makasama si Tak Dong-kyung, ngunit nawala ng malay ang Diyos sa ospital. Napilitan siyang bumalik sa Seoul, ngunit isang bagay na hindi niya inaasahan ang tahimik na nangyayari. Nag-aalala pala si Kang Soo-ja sa kalusugan ni Tak Dong-kyung kaya lihim siyang pumunta sa ospital kasama si Kevin kanina. Hindi inaasahang nalaman niyang hindi na magtatagal si Tak Dong-kyung. Nagalit si Kang Soo-ja at nagkasakit agad sa ospital. Nang malaman ito ni Tak Dong-kyung, nagmamadali siyang pumunta, ngunit hindi niya alam ang gagawin sa harap ng kanyang tiyahin na nagdadalamhati. Habang siya ay nalulumbay, muling nagpakita ang Diyos sa kanya. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ng Diyos ng pagpipilian. Maaaring burahin ng Diyos ang lahat ng alaala ni Tak Dong-kyung at Myulmang. Kailangan nang harapin ni Tak Dong-kyung ang kanyang paglalaho nang hindi kailangang pumili sa pagitan ng pagkasira ng mundo o pagkawala ng kanyang minamahal. Ito ang pinakamahusay na resulta. Pumayag si Tak Dong-kyung ng luhaan. Nawala ng alaala si Tak Dong-kyung at nagpasya siyang sundin ang payo ng kanyang pamilya at doktor. Pumasok sa ospital para sa paggamot. Samantala, bumalik din si Myulmang sa kanyang dating malamig na personalidad at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho tulad ng dati. Nang makumpirma ng Diyos na nawala ng alaala si Myulmang, agad siyang humingi ng tawad sa kanya. Unti-unting nalanta ang buto na itinanim niya sa paso. Habang papalabas ng silid, hindi sinasadyang nakita ni Myulmang si Tak Dong-kyung sa pasilyo. Ngunit ang dalawang dating nagmamahalan ay naging estranghero na sa isa't isa. Gayunpaman, kahit na ang kanilang pag-uusap ay tulad ng unang pagkikita, hindi nito maibalik ang alaala ng isa't isa. Nawala ng alaala si Tak Dong-kyung. Nabura rin ang mga alaala ng lahat tungkol kay Myulmang. Lalo na nang makita ni Tak Sun-kyung ang mensahe mula sa dating kasintahan sa telepono ni Tak Dong-kyung. Palagi niyang nararamdaman na may nakalimutan siyang isang tao. Ngunit sa huli ay sumuko na lang siya. Si Tak Dong-kyung ay naospital. Hinatid niya ang kanyang kaibigan sa parking lot. Dahil sa pagkahulog ng kanyang kwintas sa ilalim ng sasakyan, nakita niya si Myulmang na hinahabol ang isang pilay na lalaki. Nagliwanag ang mga ilaw ng mga sasakyan sa paligid at patuloy na umalingaw ang tunog. Ang kakaibang tagpong ito ay ikinagulat ni Tak Dong-kyung. Tinuklas na siya ni Myulmang, kaya lumayo siya ng kaunti para makatakas ang lalaki. Naramdaman ni Tak Dong-kyung ang kakaibang paglapit kay Myulmang at patuloy siyang kinausap. Habang nakatingin sa babaeng patuloy na nagsasalita sa kanyang harapan, bahagyang ayaw umalis ni Myulmang. Pinayuhan niya rin si Tak Dong-kyung na huwag sabihin sa iba na nakilala niya siya. Nagpatuloy si Tak Dong-kyung sa kanyang buhay sa ospital. Muli niyang nakita ang Diyos at tinulungan siya nitong buksan ang takip ng bote. Sinabi ng Diyos sa kanya na maganda ang tanawin sa rooftop at maaari siyang umakyat doon para tingnan. Di inaasahang nakita ni Tak Dong-kyung si Myulmang sa rooftop. Hindi nasiyahan si Tak Dong-kyung na naninigarilyo si Myulmang sa ospital. Galit niyang ipinahayag ang kanyang kasalukuyang nararamdaman. Gusto kong mamatay ang mundong ito. Nasiyahan si Myulmang sa pahayag na ito. Unti-unti siyang nagkaroon ng interes sa babaeng ito. Inulit ng dalawang amnisyak ang dating kwento na para bang
ulit ang oras, na parang tadhana. Pagkatapos ay bumaba silang dalawa sa elevator. Sa sandaling ito, sumumpong ang sakit ni Takdong Kyung. Buong sakit siyang bumagsak at namilipit, humihingi ng tulong kay Myulmang. Ngunit tinanong siya ni Myulmang kung ito ba ang kanyang hiling. Hindi pa rin nagsalita si Takdong Kyung. Sa huli, walang awang hinawakan ni Myulmang ang kanyang kamay. Nang bumalik si Takdong Kyung sa kanyang sarili, inakala niyang nagkataon lang ito. Nang handa na siyang umalis sa elevator, iyon ay naging ang kanyang paboritong dalampasigan. Ito ay nagpatakot at nagpausisa sa kanya tungkol sa pagkatao ni Myulmang. Ngunit nang muling magmungkahi si Myulmang na pumirma ng kontrata, agad siyang tumanggi. Habang tinitingnan ang pamilyar na tanawin, naramdaman ni Takdong Kyung na nakalimutan niya ang isang tao at isang bagay. Ang pamilyar na pakiramdam ay hindi rin napigilan ni Myulmang. Gusto niyang haplusin ang kanyang mukha, ngunit sa sandaling malapit na siyang makahipo, bumalik sila sa kanilang sariling mundo, naiwan ang isang patak ng luha sa sulok ng kanilang mga mata na kumakatawan sa kanilang pagdurusa. Bumalik si Takdong Kyung sa elevator. Ayon sa kanyang intuisyon, nahanap niya ang numero ni Myulmang sa kanyang telepono. Nang pindutin niya ang call button, lumitaw si Myulmang sa pintuan ng elevator. Patuloy na tumunog ang telepono, at ang buto na itinanim ng Diyos sa paso ay himalang nabuhay muli. Nang makita si Myulmang na lumitaw sa pintuan ng elevator, nagulat si Takdong Kyung ngunit hindi niya maalala kung sino siya. Tanging ang iyak sa kanyang panaginip ang naaalala niya. Hula ni Myulmang na ang Diyos ang may kagagawan. Dinala niya si Takdong Kyung sa isang coffee shop at pinakiusapan siyang subukang alalahanin ang mga detalye ng nangyari nang makita niya ang Diyos. Ngunit naalala lang ni Takdong Kyung na tinulungan niya ang Diyos na buksan ang takip ng bote. Iminungkahi ng Diyos na pumunta siya sa rooftop para tingnan ang tanawin. Nang hindi niya makuha ang sagot mula kay Takdong Kyung, diretsong pumunta si Myulmang sa silid ng Diyos para tanungin siya. Paliwanag ni Myulmang kung bakit hindi siya karapat-dapat para kay Takdong Kyung, ngunit sinabi ni Takdong Kyung na siya ang pipili. Sa puntong ito, hindi mapigilan ni Myulmang na halikan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sumulpot ang sinuman at hindi na lumaki ang sugat sa kanyang kamay. Ang kanilang halik ang nagbalik kay Myulmang sa kanyang dating anyo. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Takdong Kyung. Habang natutulog siya, binantayan siya ni Myulmang. Ang lahat ng ginawa ni Myulmang para kay Takdong Kyung ay nakita ng Diyos na labis na nasaktan para sa kanya. Sa wakas ay nagawa na niyang tanggapin ang paglaho ni Myulmang dahil ang paglaho ni Myulmang ay paraan upang matubos siya. Nang magising si Takdong Kyung, natuklasan niya na nawawala si Myulmang. Nang maghanda ang may-ari ng salon, biglang umagos ang dugo at pinigilan ang kanyang kilos. Nang naghahanap ng tissue si Takdong Kyung, ang pagkahilo ay nagpatumba sa kanya sa mga bisig ni Myulmang. Nawalan siya ng malay at sa kanyang panaginip nakita niya si Myulmang na umiiyak sa harap ng kanyang lamayan. Inalo niya siya ngunit hindi siya nakita ni Myulmang na labis na nagpabalisa sa kanya. Sa sandaling ito, nakaupo si Myulmang sa tabi niya, nakita si Takdong Kyung na umiiyak sa kanyang panaginip. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at hinawakan ang kanyang kamay. Nagising si Takdong Kyung at nakita si Myulmang na nakaupo sa tabi ng kama. Sa pagkaantok, inakala pa rin niya na nananaginip siya at inabot ang kanyang kamay upang punasan ang luha ni Myulmang. Ngunit tumayo si Myulmang at umalis pagkalabas pa lang ng silid ng pasyente. Maraming alaala ang sumagi sa isip ni Myulmang habang sila ni Takdong Kyung ay magkasama upang mabilis na matuklasan ang katotohanan. Dinala niya si Takdong Kyung mula sa panaginip patungo sa kanyang bahay at pagkatapos ay dumaan sa pinto patungo sa kanyang subconscious, isang mundong kulay abo. Dahil gusto niyang maging mas maliwanag si Myulmang, hiniling ni Takdong Kyung na tingnan niya ang maraming magagandang bagay at bumiti pa siya pagkatapos magsalita. Nang makita ang nakangiting mukha na tumutugma sa kanyang alaala, agad na yumukod si Myulmang at hinalikan ang kanyang labi. Agad na naalala ng dalawa ang lahat ng alaala. Pagkatapos ay nagising si Takdong Kyung mula sa panaginip, isinuot ang patient gown at baliw na tumakbo pa uwi. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala si Myulmang. Malungkot pa siya nang biglang tumawag si Myulmang. Lumingon siya at ang mahal niya ay nasa likod lang niya. Pagkatapos ng insidente ng pagkawala ng memorya, sa wakas ay nagbalik na ang magkasintahan sa piling ng isa't isa. Naibalik ang mga alaala at nagkabisa muli ang kontrata. Muling tumayo ang dalawa sa mundo ni Myulmang, kailangan pa rin gumawa ng pagpipilian. Bagaman mahirap gumawa ng desisyon, determinado pa rin silang buong tapang na tanggapin ang tadhana. Pagkatapos ay bumalik silang dalawa sa ospital ng isa-isa. Ayaw mag-iwan ng pagsisisi, iminungkahi ni Myulmang ang kasal. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ng lahat. Kumpara sa pagkagulat ng mga kaibigan at pamilya, mas nalulungkot sina Takdong Kyung at Myulmang dahil sa nalalapit na paghihiwalay. Kinabukasan, naibalik ang memorya ni Takdong Kyung at nagpasya siyang itigil ang kanyang pagpapatingin at paggamot sa doktor dahil alam niya na hindi na epektibo ang paggamot para sa kanya. Upang aliwin si Takdong Kyung, isinuot ni Myulmang ang patient gown at humiga sa katabing kama ng ospital upang samahan siya. Ibinigay din niya sa kanya ang bank card na ibinigay ni Park Jung-min sa kanya. Ito ang perang inihanda ni Park Jung-min para sa kasal ng kanyang kapatid. Ngunit walang anumang makakapagpaliwanag sa kanyang nagdurugtong puso. Niyakap lang niya siya ng mahigpit dahil gusto niyang pahalagahan ang natitirang panahon. Nagpasya sina Takdong Kyung at Myulmang na umuwi sa kanilang tahanan. Nang lumabas siya sa ospital, muling nagpakita ang Diyos at ito ay lampas na sa kontrol ng Diyos. Umaasa siya na tatanggapin ni Takdong Kyung ang tadhana, tanggapin si Myulmang at ipagpatuloy ang maligayang buhay. Dahil ito ang kagustuhan ni Myulmang at ito rin ang pinakamahusay na kalalabasan. Samantala, si Myulmang, na mula sa isang matandang lugar na malapit nang matapos ang kanyang buhay, ay nakatanggap ng isang palumpon ng mga rosas at dinala ito sa bahay
buhay upang ibigay kay Takdong-kyung. Bagaman may kaunting kalungkutan pa rin, seryoso pa rin niyang inilagay ang mga bulaklak sa florera. Pagkatapos ay kumain silang dalawa, naglakad-lakad, nagbasa ng libro, natulog, ginawa ang lahat ng karaniwang ginagawa ng mga mag-asawa. Hanggang sa unti-unting lumapit ang pagtatapos ng kanyang buhay, lalo nang natakot si Takdong-kyung na mawala siya. Kinailangan niyang labanan ang antok, ngunit sa huli ay hinawakan pa rin niya ang kamay ni Myulmang at nakatulog. Nang magising siya, wala na si Myulmang sa tabi niya, halos mabaliw siya at tumakbo palabas. Hanggang sa makita niya ang anino ni Myulmang sa labas ng pinto, saka lang siya umiyak ng malakas, ipinahayag ang kanyang panghihinayang at takot. Nakita ang kanyang nobya na umiiyak ng husto, masakit sa kalooban ni Myulmang na yakapin siya ng mahigpit at bumulong ng mga salita ng pag-aliw na mayroon pa silang oras. Lumalabas na habang natutulog si Takdong-kyung, nagpaalam na si Myulmang sa Diyos sa huling pagkakataon. Nang kumalma ang kanyang kalooban, hiniling ni Takdong-kyung na gugulin ang huling araw ng kanyang buhay sa mundo ni Myulmang. Sa gayon, naglakad-lakad ang dalawa sa mundo na silang dalawa lang, napabuntong hininga si Myulmang. Siya ay tulad ng isang langgam na nabubuhay sa isang espasyo. Si Takdong-kyung ang nagdala ng liwanag at init sa kanya. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa simbahan upang magdasal sa huling pagkakataon. Umaasa si Takdong-kyung na sa huling sandali ng kanyang buhay ay wala siyang ibigin. Samantalang umaasa naman si Myulmang na maligayang mabubuhay si Takdong-kyung. Dahan-dahang gumagalaw ang orasan patungong 12:00. Muling bumagsak si Takdong-kyung sa takot. Naramdaman naman ni Myulmang na wala siyang silbi at patuloy siyang inalo. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nakita ni Takdong-kyung ang kanyang mahal na nawala sa kanyang paningin. Masakit siyang napapikit at napahiga sa lupa, umiiyak ng masidhi. Nang mawala si Myulmang, bumuti ang sakit ni Takdong-kyung. Pagkaraan ng 3 buwan, ganap na nawala ang tumor sa kanyang utak na ikinagulat ng kanyang therapist. Tanging himala lang ang makakapagpaliwanag at nakangiting sinabi ni Takdong-kyung na napakaswerte niya. Pagkaalis niya sa ospital, hindi sinasadyang nadaanan ni Takdong-kyung ang kwarto ng ospital na minsan nilang pinagsamahan, na dahilan para hindi niya mapigilang alalahanin ang taong marahil ay hindi na niya muling makikita. Huminto sandali, saka umalis si Takdong-kyung sakay ng kotse sa ospital. Pauwi, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa kanyang dating superior na si Cha Joe. Lumalabas na nais ng kabilang partido na magsimula ng sarili nilang negosyo at inanyayahan niya si Takdong-kyung na maging pinuno ng departamento ng editorial. Kinailangan niyang labanan ang antok, ngunit sa huli ay hinawakan pa rin niya ang kamay ni Myulmang at nakatulog. Nang magising siya, wala na si Myulmang sa tabi niya, halos mabaliw siya at tumakbo palabas. Hanggang sa makita niya ang anino ni Myulmang sa labas ng pinto, saka lang siya umiyak ng malakas, ipinahayag ang kanyang panghihinayang at takot. Nakita ang kanyang nobya na umiiyak ng husto, masakit sa kalooban ni Myulmang na yakapin siya ng mahigpit at bumulong ng mga salita ng pag-aliw na mayroon pa silang oras. Lumalabas na habang natutulog si Takdong-kyung, nagpaalam na si Myulmang sa Diyos sa huling pagkakataon. Nang kumalma ang kanyang kalooban, hiniling ni Takdong-kyung na gugulin ang huling araw ng kanyang buhay sa mundo ni Myulmang. Na-surprise siya at niyakap siya, hindi niya alam na tumutulo na pala ang kanyang luha. Ngunit ang realidad ay palaging malupit, lumalabas na ito ay isang panaginip lamang. Nagising si Takdong-kyung at nagplano na mamuhay ng maayos at seryosong magtrabaho. Karaniwan, gagamitin niya ang mga rosas na binili niya, kapalit ng mga bulaklak na ibinigay ni Myulmang. Pagkatapos ay isinulat niya ang kanyang kwento at ni Myulmang at ipinost online. Lumipas ang mga araw at ang kanyang mga kamag-anak ay hindi nakita si Myulmang ng maraming araw. Nagtataka silang nagtanong kung nasaan na siya, na dahilan para hindi niya malaman kung paano sasagutin. Maaari lang siyang magsinungaling na ipinababatid niya ang kanyang pagbati at ang mga tanong ng lahat ay nagpaalala muli sa kanya kay Myulmang. Pumunta mag-isa si Takdong-kyung sa bahay ni Myulmang at sa pamamagitan ng text ay ipinaabot niya ang pagbati ng lahat dito. Tumunog ang kampana at nakita ni Takdong-kyung ang telepono ni Myulmang sa sofa. Ilang dosenang mensahe na hindi pa pala naipadala kay Takdong-kyung na nagpaiyak sa kanya. Ngunit pinigilan pa rin niya ang sarili at tahimik na pumunta sa kama sa kwarto. Naalala niya ang magandang panahon na magkasama silang natutulog at pinakalma niya ang sarili. Bumalik si Takdong-kyung sa kanyang bahay, ngunit bumuhos ang malakas na ulan, wala si Myulmang sa tabi niya. Natutunan ni Takdong-kyung na alagaan ang sarili at laging may dalang payong. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan ay nakita na niya si Myulmang na naghihintay doon. Nagtalo ang dalawa, ibinigay ni Takdong-kyung ang payong sa kabilang partido, habang siya naman ay umuwi na basa sa ulan. Dinala ng Diyos ang payong ni Takdong-kyung sa hardin upang makipagkita kay Myulmang. Tama, nasa hardin si Myulmang ngayon. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kamakailang sitwasyon ni Takdong-kyung. Ipinakita ng Diyos kay Myulmang ang kanyang palayok ng bulaklak na may isang usbong na namumukadkad na. Sinabi niya kay Myulmang na ito ang bulaklak na para sa kanya. Dati siyang paru-paro na naglilingkod sa hardin. Ang hardin ay tumutukoy sa mga tao. Ang paru-paro, pagkatapos mamatay, ay magiging pataba upang makatulong sa pagbubulaklak ng mga bulaklak. Ang bulaklak na ito ay pinalaki ni Myulmang sa kanyang sarili. Mula ngayon, si Myulmang ay magiging isang bulaklak din sa hardin na ito. Maaari siyang makasama ni Takdong-kyung bilang isang tao at mamuhay ng maligaya. Nang malaman ni Myulmang na lahat ay inayos ng Diyos, dali-dali siyang nagdala ng payong upang hanapin si Takdong-kyung. Sa huli, nang biglang huminto ang kotse, nahawakan niya ang kamay nito at nakita niyang nabuhay muli ang kanyang minamahal na pinaniniwalaan niyang patay na.
Halos hindi makapaniwala si Tak Dong-kyung. Kahit na totoo ang taong ito, hindi pa rin siya makapaniwala na talagang bumalik si Myulmang. Ibinagsak niya ang payong sa kamay nito at yumakap sa kanya at niyakap nila ang isa't isa sa gitna ng ulan. Pagka-uwi nila, isinalaysay ni Myulmang sa kanya ang proseso ng kanyang pagbabalik at ang lahat ng ginawa ng Diyos. Sinasabi rin niya sa kanya na mula ngayon, siya ay tulad din niya, isang tunay na tao na kailangang kumain, uminom, matulog at magpahinga. Ngunit ang pinakamasaya pa rin siya ay ang makita si Tak Dong-kyung at nang gabing iyon ay muli silang nakatulog ng magkatabi. Kinaumagahan, nagising si Tak Dong-kyung at nakitang walang tao sa kama. Natatakot siyang bumangon mula sa kama. Hanggang sa makita niya si Myulmang na nagsisipilyo, nakita ang lalaking buhay na nakatayo sa harap niya. Hindi napigilan ni Tak Dong-kyung na yakapin siya at umiyak. Pagkatapos ay isinama niya ito sa trabaho upang makipagkita kay Park Jung-min at nag-alala pa siya na hindi siya makikilala nito. Hindi inaasahang pagkababa pa lang niya ng kotse, niyakap agad ni Park Jung-min si Myulmang ng mahigpit at maging ang litrato na nakuha ay naging tunay na anyo niya. Lumalabas na ang lahat ay ginawa ng Diyos sa likod ng mga eksena upang tulungan sila. Pagkatapos ay naglakad silang dalawa ng magkahawak kamay at nagtungo sa bagong bahay ng tiya. Nagsimulang kumain ng masaya ang buong pamilya at dahil naging tao na sila, kailangan din nilang magtrabaho upang mabuhay. Pinili ni Myulmang ang propesyon ng pagiging doktor. Gusto niya ang trabaho ng pagliligtas ng buhay at ang lahat ay bumalik na sa dati nitong lugar. Pagkatapos ay nagpunta ang dalawa sa tabi ng ilog upang pagmasdan ang paglubog ng araw at napabuntong hininga si Park Jung-min na sa loob ng mahabang panahon, hindi niya makalimutan ang mukha ni Myulmang noon. Dahil nasa tabi niya si Myulmang, hindi na siya nag-iisa. Sa pagkakataong ito, muling umamin si Myulmang ng kanyang pagmamahal kay Tak Dong-kyung. Sinabi rin niya sa kanya na nabasa na niya ang lahat ng mensahe na ipinadala niya at ang pagkahulog ng telepono sa sofa ay gawa ng Diyos. Nag-usap ang dalawa tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Dati, hindi maintindihan ni Myulmang ang pagmamahal na sinasabi ng Diyos. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya at nakikiramay rin siya dahil pareho silang nagmamahal sa mga tao. Ang mga sumunod na araw ay payapa at masaya. Nagtipon ang buong pamilya upang gumawa ng kimchi. Habang kukwentuhan, aksidenteng nabanggit ni Park Jung-min ang tungkol sa paninirahan muna bago umibig na ikinangisi ni Tak Sung-kyung at napabulong ng kimana sa lahi. Inaasahang makakasal sina Park Jung-min at Myulmang at pagkatapos ng kasal, umaasa silang magiging isang tunay na lalaki si Myulmang na kayang bumuhay ng pamilya. Pagkatapos kumain, dahil gusto ni Park Jung-min na manatili sa bahay ni Tak Sung-kyung, umuwi si Myulmang ng mag-isa. Pagka-uwi, agad siyang nagsipilyo at naghugas ng mukha ayon sa sinabi ni Park Jung-min, pagkatapos ay tinawagan niya ito. Saktong oras na isinusulat ni Park Jung-min ang kanyang nobela batay sa kwento nilang dalawa, ngunit naubusan siya ng ideya sa kalagitnaan. Nag-usap ang magkasintahan tungkol sa mga detalye sa telepono, ngunit hindi inaasahang nakatulog si Myulmang. Pagkatapos, sa panaginip, nakilala ni Park Jung-min ang Diyos at ibinigay ng Diyos sa kanya ang namumukadkad na bulaklak ni Myulmang. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanyang orihinal na layunin ay ang hangarin na ang mga tao ay laging ngumiti. Nang maunawaan na ang pinagmulan ng kwento, nagsimula sina Myulmang at Park Jung-min ng isang matamis na buhay. Nagtatrabaho silang dalawa sa araw at magkasama pagkatapos ng trabaho at natutunan din ni Myulmang na maghabi. Sa huli ng kwento, nakatayo ang dalawa sa pintuan ng kanilang bahay at nakita ang isang bumabagsak na bituin at ginawa ang kanilang pinakataos pusong hiling. Ang kanyang malaking hiling ay ang mabilis na makasal kay Park Jung-min. Nagtatapos ang pelikula. Ano ang iyong tanging hangarin sa buhay na ito? Iwanan ang iyong hangarin sa ibaba sa mga komento.